Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, makiki-update muna tayo sa ating Department of Agriculture o DA dahil ayon sa pinakahuling projection ng Philippine Statistics Authority o PSA, tataas ang local palay production dito sa ating bansa sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon, which is 2025. Kasama na natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang araw po, Asek de Mesa. Welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay. Maraming salamat po, Asek, sa pagsama niyo po sa aming programa. Ano po ang reaksyon po muna ng DA sa naging projection ng Philippine Statistics Authority patungkol sa pagtaas ng local palay production patungong 3.94 million metric tons para sa ikatlong quarter ng taong 2025? Yes, Steph. Itong projection ng PSA na 3.94 million metric tons na palay production for the third quarter ng kasalukuyang taon ay bahagi ng projection natin na target output for the second semester at kabuuan ng ating main crop season o nitong wet cropping season natin na more than 11 million metric tons. Sa kabuuan ng taon, tinataya natin na pwede natin marating ang another record harvest ng palay for the entire year na pwedeng umabot hanggang 20.3 million metric tons at ito ay mas mataas kumpara doon sa 19 million metric tons na na-harvest natin last year na apektado naman nung El Nino at saka La Nina. So just like any other country, India, Vietnam, Thailand, they have also record harvest. Pilipinas ay ganun din dahil na rin sa mga interventions na pinamamahagi ng ating kagawaran. At last year kasi naging maganda yung palay. Bagamat ngayon, in-expect natin merong konting pagbagal, but nevertheless, we're still hoping sa projection natin na magkaroon pa rin tayo ng record harvest. Asek, ano po yung mga factors behind sa ganitong projection mula sa PSA, at least from the part of DA? Tuloy-tuloy kasi ito, Steph, coming again, first semester we also have another record harvest of 9.08 million metric tons ng palay. Yung mga interventions natin, yung mga libreng binhi, of course under the Rice Competitiveness Enhancement Fund, 6 billion yung allocation natin for seed support para sa inbred, at yung ating National Rice Program, meron naman tayong seed support para sa hybrid seeds natin. Patuloy yung pamamahagi rin natin ng ating intervention sa fertilizer, sa makinarya at sa patubig, yung suporta natin sa insurance at saka sa credit facility, yung ating agri-asenso sa land bank at saka yung agri-puhunan program natin na namamahagi rin ng suporta para sa ating mga magsasaka. Nabanggit nyo na po yung mga programa na isinusulong ng DA para mapataas ang produksyon ng palay sa bansa. Gaano kahalaga ang mga programang ito sa pagpapatatag ng food security dito sa Pilipinas?
Napaka-importante nito na suportahan natin ang ating mga magsasaka, lalo na yung mga maliliit na magsasaka, kasi sila yung malaking bahagi ng mga nagtatanim pa rin sa ating mga bukirin, at importante rin na masuportahan sila ng hindi lang ng mga binhi pataba, kung hindi ng mga agri-support infrastructure kagaya ng mga farm-to-market roads, ng post-harvest facilities, ng logistics, ng cold storages, at saka iba pa, para masigurado yung sustainability ng ating efforts sa mahabang panahon. Kasi itong mga support infrastructure will make yung farming more efficient, at masigurado rin na mabawasan yung mga post-harvest losses, at mapataas eventually yung kita ng ating mga magsasaka. At kung umaasa rin tayo na maisa sa batas yung amyenda sa rice tarification law, at magkakaroon din ng provision na magkaroon ng tinatawag natin na pagtatakda ng minimum floor price para yung ating mga magsasaka mas lalong maengganyo na magtanim. Lalo na nitong mga nakalipas na buwan ay napakababa ng presyo ng farm gate ng palay. Dahil nabanggit yun na po yung mga magsasaka, ASEC, paano naman po makikinabang ang ibang stakeholders sa sektor ng agrikultura sa mga programang nabanggit niyo po kanina? Itong ating mga programa, doon nakatuon ito sa ating mga sa sektor ng pagpapalay. Marami rin namang programa na nakalaan doon pa sa ibang mga agri-commodities, lalo na sa mais, sa high-value commercial crops, sa ating fisheries, ganun din sa ating livestock and poultry. So, yung mga programa na ito ng kagawaran ay nakalatag. At ang maganda rito, si Secretary nagbuo pa siya ng commodity boards para yung mga concern ng bawat commodity ay talagang napapag-usapan at the level ng mga stakeholders natin. At bago ko po kayo pakawalan, ASEC, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon? Ang ating mungkahi, of course, ngayon ay panahon ng pag-review ng budget ng kagawaran, 10 ng iba pang ahensya ng ating pamahalaan, at sama-sama po tayong manalangin na ma-request po yung ating mga proposal at madagdagan ang budget ng ating kagawaran, dahil napaka-importante po na magkaroon tayo ng sapat na resources para po sa ating mga magsasaka at mangingisda. At patuloy po rin natin uli na pinapanawagan sa ating mga magsasaka at mangingisda na patuloy po sila, lalo na doon sa hindi pa nakakapag-rehistro sa ating registry system for basic sector in agriculture, para po sa tuloy-tuloy na serbisyo ng ating kagawaran para po sa kanila. Muli po, magandang hapon. Maraming salamat sa oportunidad at mabuhay kay Step. Thank you. Maraming salamat din po, ASEC de Mesa, for gracing our program. Sa ulitin po, God bless po. Thank you. At ating po nakasama si DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Dadako na tayo sa ating balitaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Presensya ng militar sa himpapawid, kalupaan at dagat dapat magpatuloy ayon sa Commander-in-Chief. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng newly AFP promoted generals at flag officers sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulong Marcos, sinabi nito ang panunumpa ng mga bagong promote opisyal ay isang paalala na ang serbisyo ng AFP
ay para sa seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Binigyan din rin ng Pangulo na dapat manatiling tapat sa Republika at sa bawat Pilipino na umaasa sa kanilang serbisyo para sa seguridad at dangal ng bansa. Kinilala rin ng punong ekutibo ang sakripisyo ng mga opisyal at tiniyak na nakahanda ang administrasyon na magbigay ng mga resources at benepisyo para mas makapokus sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan. Idinagdag ng punong ekutibo na sana'y magsilbing mabuting halimbawa din ang mga naturang opisyal sa mga nakababatang kalalakihan at kababaihang opisyal na nakatingin sa kanilang liderato. Nagbigay din ng kanyang direktiba ang punong ekutibo sa mga opisyal na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa himpapawid at pandagat, ganon din sa kalupaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And as your Commander-in-Chief, I call on you to continue to strengthen our presence in the air, on land, and at sea. We must guard the peace we have gained and deepen our ties with partners who also envision a freer, more stable region. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, posibleng pangalanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang executive director nito ngayong linggo. Sang-ayon sa Executive Order No. 94, ang executive director ang dapat magpatupad at mamahala sa mga patakaran at desisyon ng ICI at mga siwa sa pangaraw-araw na operasyon nito. Ayon pa kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, magmumula sa contingency fund ng ehekutibo ang pondo ng ICI. Ang MOOE po, ang maintenance and other operating expenses at ang capital outlay ay manggagaling po sa contingency fund dahil ito po ay bagong tatag na opisina. At ang mga personal services naman po ay manggagaling sa miscellaneous personal benefits. Umpisahan na rin po malaman kung magkano ang budget kapag ka po naibigay na rin po ang organizational structure na aaprubahan po ng executive director. Welcome naman sa Malacanang ang panukalang i-institutionalize at bigyan ng contempt powers ang ICI. Tugon ito ng palasyo sa plano ni Senate President Tito Soto na hilingin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sertipikahan bilang urgent ang Senate Bill 1215 na layong magtatag ng Independent People's Commission. Ayon kay Castro, bukas ang Pangulo sa anumang hakbang na magpapalakas sa ICI kasabay ng layuning mapanagot ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Welcome po ang lahat na maaaring maitulong para mas maging malakas pa po ang kapangyarihan ng Independent Commission nito. Dahil isa lamang din po ang adhikain nito, iisa ang layo nito, mapanagot ang dapat na mapanagot. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umpisa pa lamang ito ng laban. Ito ang naging pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng pag-issue ng Court of Appeals ng freeze order sa bank accounts ng mga sangkot sa kontrobersyal na flood control projects. 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga personalidad na una nang hiniling ng DPWH na maipasailalim sa freeze order ang sakop ng nasabing kautusan. Nagpahayag na rin ng pakikisa ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa kahilingan ni Secretary Dizon na tingnan din ang potential money muling activities ng mga personalidad na nauna nang sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Hindi pa tapos ang laban, initial steps pa lang ito, pero napakalaking bagay po nito dahil makakampante po ang ating mga kababayan. Nasisimulan na ho natin ang proseso na maibalik ang kanilang pera na ninakaw ng mga taong ito.
Iginiit din ni Dizon na malinaw at mahigpit ang instruksyon ng ating Pangulo na habulin ng pera na dapat ay pinapakinabangan ng taong bayan. Aniya, hindi sapat na matanggal lamang sa trabaho, makasuhan at makulong ang mga personalidad sa likod ng mga maanumalyang proyekto, kundi dapat maibalik sa bawat Pilipino ang ninakaw na pera ng bayan. Kailangang unang-una makasuhan, eventually makulong, pero sinabi din niya na kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Ang pera nating lahat, kailangan maibalik yan. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bank accounts ng mga sangkot sa issue ng flood control projects, welcome sa mga senador. Ang kabaulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Ikinatuwa ng ilang senador ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bank accounts ng ilang mga sangkot sa kontrobersiya ng flood control projects. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, tama lang ang naging maagap ang AMLAC sa pag-freeze ng bank accounts ng ilang DPWH officials at mga kontratista na kinasuhan at inimbestigahan dahil malakas ang ebidensya laban sa kanila. Pinunto naman ni Senador Erwin Tulfo na ang naging hakbang ng AMLAC ay isa sa mga magandang resulta ng ginagawang investigasyon ng Senado at expose ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senator Erwin na perfect timing itong aksyon ng AMLAC. Anya, matapos ang pag-freeze ng bank accounts ay dapat sunod na ang pag-prosecute sa mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng bayan na dapat ay nakalaan para sa mga flood control. Gate ni Tulfo, walang dapat santuhin pagdating sa prosekusyon ng mga sangkot sa anomalous flood control projects. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, labis na pagkadismaya at galit ang naramdaman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon maging ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong kasunod ng kanilang inspeksyon sa flood control project sa Bawang La Union. Ani Dizon, optics lamang at para bang abubot lang ang mga nakalagay na weep hole sa flood control project sa Bawang La Union. Git niya na garapalan na ang pagnanakaw sa pondo ng bayan kaya naman hindi makalulusot ang contractor na may hawak nito at ito'y may kalalagyan. Sinabi nga nung structural engineer, dapat yung mga whip hole na yan, ang tawag nila, 2 meter, garapagan to. Kita nyo naman ano lang parang optics na gan. Hindi gagastos ng kahit na isa pang sentimo ang gobyerno dito. Silang may kontrata dito, ayusin nila to. Sarili nilang pera. Pero, hiwagay pa yun sa mga kasong ipa-file. Hindi porket ayusin nila, walang kaso. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinuturing naman na crime scene ni ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang flood control project sa Bawang La Union. Aniya, sapat na ang mga nakita nila upang makapag-formulate ng kaukulang kaso laban sa kontraktor ng nasabing proyekto at iba pang mga posibleng personalidad sa likod nito. We're designating this area as a crime scene. Kaya kailangan talaga rito magkaroon tayo ng forensics. Si ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, locally funded flood control budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH pinaaalis na ni Secretary Vince Dizon.
Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Formal nang inirekomenda ni Ang pagsasabi po ba ng Pangulo na ang pagpoprotesta ay maging peaceful at hindi nalalabag ng anumang batas? Yan po ba ay isang pagdidikta? At lumalabas po ba na ang Pangulo ay isa ng diktador? Kung siya ay makikiusap sa mga magpoprotesta na hindi gawing ganun kagulo ang pagiging protesta kung lalo na't ito'y lalabag sa batas. Kung magkakaroon po ng gulo, hindi po ibig sabihin niya na hindi po papasok ang enforcement agencies kung may maaapektuhan naman po mga inosente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi pagiging isang diktador ang paghimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na magsagawa ng mapayapang kilos protesta sa Setyembre 21. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro sa harap ng nakakasang kilos protesta ng ilang grupo laban sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Castro, hindi nangangamba ang Pangulo sa gagawing pagkilos ng ilan, gayong karaniwan lamang naman sa bawat bansa na magpahayag ng saloobin. Aniya, kakampi ng punong ehekutibo ang adhikain ng mga magkikilos protesta laban sa korupsyon kasabay ng paghimok sa mga grupo na gawin itong mapayapa. Ang pagsasabi po ba ng Pangulo na ang pagpoprotesta ay maging peaceful at hindi nalalabag ng anumang batas? Yan po ba ay isang pagdidikta? At lumalabas po ba na ang Pangulo ay isa ng diktador? Kung siya ay makikiusap sa mga magpoprotesta na hindi gawing ganun kagulo ang pagiging protesta kung lalo na't ito'y lalabag sa batas. Kung magkakaroon po ng gulo, hindi po ibig sabihin niya na hindi po papasok ang enforcement agencies kung may maaapektuhan naman po mga inosente. Hinimok naman ng Malacanang ang publiko na iwasang iugnay ang September 21 protest sa umano'y destabilization plot laban sa kasalukuyang administrasyon. Aniya, hindi dapat haluan ng uniform personnel ng politika ang nakaambang protesta, bagay na labag ito sa batas. Ang Pangulo ay nirespeto ang mga tinig ng taumbayan. O anong hinaing, yan po ay nadidinig at nararamdaman ng Pangulo. Huwag lamang pong haluan ng ibang intensyon para mismong gibain ang gobyerno. Yan po ay labag sa batas. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinimok ng Malacanang ang taong bayan na ipahayag ang matinding pagtutol laban sa mga tiwaling gawain at iligal na pagyaman ng mga politiko. Ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro ang paghimok. Makaraang tanungin kung ano-ano ang mga hakbang para mapigilan ang mga lokal na pamahalaan na maimpluwensyahan sa pag-aproba ng maanumalyang infrastructure projects. Una nang tinukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng LGU acceptance requirement bilang bahagi ng reforma at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Kahit na marami tayong batas, kahit yung namumuno natin ay matino at ayaw ng korupsyon. Kung ang mga nasa ilalim ay walang kadala-dala gumawa ng krimen, tayo na mismong taong bayan ang magpaalala sa mga politiko na walang ginawa kundi magpayaman. Hindi lahat, tayo na lagi, taong bayan na ang lagi magpaalala sa kanila. Nang sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD may nakahandang 2 milyong food packs para sa mga maapektuhan ng bagyong Mirasol. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Naka-alerto na ang Quick Response Team ng Department of Social Welfare and Development para umalalay sa mga lalawigang maapektuhan ng bagyong Mirasol. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nasa 2.5 milyong kahon ng family food packs ang nakapreposisyon na sa iba't ibang mga warehouses ng ahensya para agad i-deploy sa kanilang relief operations. Bukod dito, may nakahanda na ring higit sa 114,000 ready-to-eat food packs para sa mga posible namang mas stranded at evacuees. Gayun din, ang nasa 313,000 na non-food items gaya ng kumot, hygiene at kitchen kits at modular tents para sa mga ililikas sa evacuation centers. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian para mabilis na patugunan ng hiling ng mga LGU at masigurong may sapat na resources sa oras ng sakuna. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa NDRRMC at Pag-asa para naman sa update sa epekto ng bagyong Mirasol. Hinimok naman ng ahensya ang publiko na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, planong policy rate cut ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nakadepende sa magiging paggalaw ng US Federal Reserve ayon sa Finance Chief. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nakadepende sa hakbang ng US Federal Reserve ang magiging plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na policy rate cut bago matapos ang taon. Sa isang panayam, sinabi ni Finance Secretary at Monetary Board Member Ralph Recto na maingat na tinitimbang ngayon ng BSP ang inaabangang unang hakbang ng US Federal sa pagbaba ng interest rate at ang magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Paliwanag pa ni Recto, malaki rin ang magiging impluwensya ng inflation outturn sa bansa sa mga susunod na buwan sa magiging desisyon ng BSP. Ayon sa pinakahuling projection ng Monetary Board, posible pa ang hanggang 2 beses na 25 basis points o BPS rate cut sa nalalabing dalawang policy meeting ngayong October at December. Una nang sinabi ni BSP Governor Ellie Remolona na bagamat nakapasok na ang bansa sa tinatawag na sweet spot ng easing cycle, maingat pa rin ikinukonsidera ng Central Bank ang inflation trends at iba pang external factors bago magpatupad ng karagdagang rate cut. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas nakasungkit ng nasa 51 billion pesos na halaga ng pamumuhunan mula sa bansang Japan ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang kamulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Umabot sa 51 billion pesos na halaga ng investment ang naitala ng Department of Trade and Industry mula sa bansang Japan. Sa isang panayam, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na ang naturang halaga ng pamumuhunan ay mula sa different business firms mula sa naturang bansa. Kabilang dito ang wellness at iba pang mga negosyo na malalaki ang magiging kapakinabangan ng bansa. Dagdag pa ni Roque na isa na rito ang nasa 4 billion pesos na halaga ng pamumuhunan ng isang kumpanya na nais magtayo ng retirement facility sa lalawigan ng Cebu. Dagdag pa rin ni Roque na isang malaking oportunidad ito sa ating bansa dahil bukod sa nasabing retirement hub ay ilang kumpanya na kasalukuyan na nakatayo ang negosyo dito sa Pilipinas ay kabilang sa nasabing halaga ng pamumuhunan ay dahil sa pagnanais nilang palawakin pa o pag-i-expand ang negosyo sa bansa. Saad pa ni Roque na nagbubunga ito ng maraming trabaho at oportunidad sa ating mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
Definitely po. Maraming employment ang mangyayari. Maraming taong bayan natin ang may employ din. Especially ang mga investments na papasok is from diverse industries. Meron tayo yung entertainment, meron din tayo yung wellness, meron din tayong yung mga renewable energy. So it's really a diverse job opportunities for our people. Mula rito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of National Defense o DND, suportado ang pagtuturo ng kasaysayan ng West Philippine Sea sa mga mag-aaral. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado ng Department of National Defense ang panukala na isama sa kurikulum ng basic education ang pagtuturo tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, mahalagang maturuan ng mga kabataan ng mas malalim na kaalaman tungkol sa ating sovereign rights, soberanya at claim sa ating extended continental shelf. Punto pa niya, ang China sa murang edad pa lang ay tinuturo na ang mga bata sa naratibo nila. Bukod pa ito sa kontrolado ang media sa China. Kasabing ito, sinabi rin ni Teodoro na mahalagang mapalakas ng cyber division ng militar para labanan ng fake news. Ito kasi anya ang pinakamura at pinakamadaling paraan para magdulot ng kalituhan nang hindi kinakailangan ng armas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pakikiisa sa International Coastal Cleanup, ipinalalawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine. Kaugnay sa paglulunsad ng International Coastal Cleanup sa darating na Sabado, September 20, patuloy ang panawagan ng Department of Environment and Natural Resources sa ating mga kababayan na makibahagi sa itinuturing na pinakamalaking citizen-led cleanup na taunang nilalahukan ng iba't ibang mga bansa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR NCR Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section Chief Christopher Villarin, ipinaliwanag nito na parte ng International Coastal Cleanup ang pagsasagawa ng waste audit upang matukoy ang mga basurang nagdudulot ng polusyon sa ating mga katubigan. Hindi naman po natin sinasabi na ito pong ICC, isang one-day affair, ay magsosolve ng problema natin sa marine pollution, but rather gusto po natin lumawak po itong pagkilos po ng mamamayan para mapangalagaan po yung ating pong katubigan and yung karagatan. Paliwanag pa ng DENR sa LGUs na maaari rin silang maglunsad ng localized cleanup drives. Kinakailangan lamang gamitin ang kaukulang trash data form upang maisumite ito bilang suporta sa ICC 2025. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Libreng calibration caravan dilala ng DOST Region 1 sa bayan ng Bani, Pangasinan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Sa DOST Region 1, Sunanggawa, ya libreng calibration caravan dyan Bali, Bani, Pangasinan, no inar nila sosya timbangan suninengneng tan inapigar para patas sa panaglako tan pangusar at bunigas. Lagan aktibidad 175 ya kliyente so akinabang tan 288 ya timbangan so akalibrate ya may papara at ngalngalin 85,440 pesos ya kantidad na serbisyo ya inter ya libre. Kabiyangan iya ya Community Empowerment through Science and Technology o CEST program ya DOST Region 1 ya sayget mato at mangiter ya praktikal dan direktang tulong at saray komunidad dikod at saray health units tan barangay health centers baligmat so interton inawa at saray malalako tan saray malagyan negosyante at tindaan say suston panagsukat na balat at aglabat mga apekto at suston presyo na saray produkto no ag-ingan untan met at kalidad na serbisyo medikal yaman didepende at suston datos. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Dakoy naman natin ang Bontoc, DA Cordillera, katuwang ang pamahalang palalawigan ng Mountain Province nagkaloob ng 8.13 milyong pisong halaga ng farm equipment sa 32 farmers cooperatives sa lalawigan. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Donna Cawisbalio. Intad ti Department of Agriculture Cordillera iti tulong ti Provincial Government ti Mountain Province ti agbalor nasrok 8.13 million pesos a farm machineries ken equipment iti 32 a farmers cooperatives and association ti probinsya ti ceremonial turnover ket na ipatungpal babaan ti High Value Crops Development Program ken Corn Program ti DA iti naangay a handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa lahat caravan dito'y Bontoc idi Sabado. Karaman kadagiti na iwaras kat 11 pump and engine sets, 15 multi-cultivators, 4 a vacuum sealers ken 2 a 90 horsepower tractors. Nagyaman dagiti benepisyaryo kas kada Rosemary Pollock, Andres Soliba, ken Rex Allen Cadjo iti DA ken iti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon kadakwada dagiti makinarya ket dakkel atulong kadakwada tapno malaganan iti panagtalon ken mapaduras ti pagsapulanda. Manipo dito'y Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalio mula sa Bontoc. Dakoy naman natin ang Tabuk. Animal Quarantine Checkpoint Officers ng lungsod ng Tabuk pinayuhang maging alerto kontra sakit ng mga hayop. Narito si Renzi Roaquin para sa balita. Agtuntuloy iti panagbantay kadagiti dingwen kan byproducts dagitoy tapno maliklikan iti panagserrek dagiti saksakit diti syudad iti Tabuk tapno natalgad in patungpal iti City Veterinary Services Office iti orientation kadagiti 50 at siyam nga animal quarantine na checkpoint officers ti syudad. Sigon ni Dr. Cheryl Andowang iti City Veterinary Office, trabaho dagiti animal quarantine checkpoint officers ti mangkita no adda iti permit dagiti sumrek adingwan kan byproducts dagitoy.
magbalag pa nandowang nga awanan anay nga dokumento may subli tinagapon nga lugar dagitoy. Itimot lang naangay nga orientation in pakamumat ni City Veterinary Officer Dr. Carmen Juanas kadagiti participants nga agbantay nga nalaing kadagiti checkpoints nga ayanda tapno saan ang makastrek dagiti na duma sakit tidingwen apakairamanan iti ASF, bird flu, anthrax, rabies, ken dadumapay. Ano po din si RK Tabuk City, Ren Sir Joaquin ang ipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. 4 na lugar sa Calabarzon, kaisa sa historic nationwide coconut planting ng Philippine Coconut Authority o PCA. Narito si May Formaran para sa kabuuang ulat. 4 na lugar sa Calabarzon ang nakilahok sa isinagawang historic nationwide coconut planting ng Philippine Coconut Authority. Ang large coconut tree planting ng PCA ay ginanap sa Masalukot 3 sa Candelaria, Quezon, San Nicolas, General Luna, Quezon, Sampaloc sa Tanay, Rizal at Pook, Balayan sa Balayan, Batangas. Ayon sa PCA Quezon, ang inisyatibang ito ay mula sa Massive Coconut Planting and Replanting Project na naglalayong makapagtanim ng 100 milyong coconut trees hanggang sa taong 2028. Ito'y para palakasin pa ang coconut industry at maisulong pa ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang aktibidad ay isinabay sa pagdiriwang ng ika-39th National Coconut Week na may temang Niyog, Ginto sa Kabukiran, Hatid ay Kabuhayan at Sandigan sa Kaunlaran ng Bayan. Bahagi rin ito ng handog ng Pangulo Program. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dumako na tayo sa Palawan. 2 Palawenyo kabilang sa top 10 sa katatapos na Social Worker Licensure Examination. Isang universidad kinilalang top 3 performing school sa bansa. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig mula sa Palawan. 2 Palawenyo ang kabilang sa mga top-notchers sa September 2025 Social Worker Licensure Examination nga intawi ang Professional Regulation Commission. Sigun sa PRC, ang pwesto sa top 4 si Richelle Ann Minor Andres ang Western Philippines University Puerto Princesa Campus nga may 90.20% rating. Katabida sa listan si Joseph Olarte Garzoni ang Western Philippines University Aborlan Campus nga akapwesto sa top 7 spot nga may 89.60%. Pero digi akabal daw 100% passing rate ang Palawan State University pagkatapos nga magpasar ang 54 nga mga first time agbel ang eksaminasyon, labi pa nga sa tanang agbel na 56 isa ra ang hindi kapasar. Tingad-digi ang kilala ang PSU nga top 3 performing schools sa enterong nasyon nga may 76.0% na national passing rate. Mabul nga dangegja para sa mga universidad sa enterong probinsya ang Palawan nga padayon ang pagmolde mga marusay nga mga social workers. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa Calbayog, Catbalogan City, Samar. Mas pinalakas ng restoration ng Antiao River bilang paghanda sa Rivers for Life Awards. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretencio. Gintuduso yan na sa siyudad San Catbalogan
ang pagpabalik san kabaysay san Antiao River pinaagi san proyekto nga Bring Back the Wow of Antiao nga nakatutok sa restoration ngan rehabilitation san Salog. Kasumpay sini nagdumara san preparatory meeting ang Penrose Summer sa pagpamuno ni OIC Head Estela Polinar, kaupod si City Administrator Attorney Dennis Cusmod ug si Angelito Villanueva, Assistant Regional Director for Technical Services sa DENR. Kaparte ang meeting san pag-andam para sa Rivers for Life Awards nga kundiin ang nasabi nga proyekto ang magiging opisyal nga entry san syudad. Sumala kan Villanueva, gagamiton sa ahensya ang nira technical expertise nga resources agud suportahan ang proyekto. Ginhatagan doon liwat niya ang panginahanglan nga magbubligay ang gobyerno ngan komunidad para sa manilampuson nga rehabilitasyon san Salog. Kaparte gihapon ang nasabing inisyatiba sa Diretso Uswag Development Agenda nga nagtutuyo nga himuon nga mas marig-on og makakalikasan ang syudad san Catbalogan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Kalbayog. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Lokal na pamahalaan sa isang bayan sa Surigao del Sur nagsagawa ng isang tree planting activity bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary. Narito si Raymond Aplaya para sa balita. Nagmalampuson ang gipagayon nga tree planting activity sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Tago dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Municipal Mayor Gilio Val Laurente kauban ang uban pa mga ahensya sa gobyerno ug mga stakeholders. Gipagayon kini dito sa Miak Nursery isip kabahin sa nasudnong pagsaulog sa 125th Philippine Civil Service Anniversary nimbulan sa Setyembre. Kini nga kalihukan nagpakita sa padayon nga suporta sa LGU Tago alang sa pagproteher sa kinayahan o partisipasyon sa komunidad. Pinasubay sa tema sa mga selebrasyon nga bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Gihatagan og importansya ni Mayor Laurente nga ang pagpananom og kahoy dili lamang usa ka kalihukan alang sa kinayahan apan alang sa kaugmaon sa malabot nga mga henerasyon. Aktibong may partisipar ang mga empleyado sa gobyerno, mga stakeholders ug mga community volunteers nga nagpamatuod nga panaghiusa sa katawhan usa ka gamhanan nga paagi aron mabatukan ang climate change ug ma-promote ang ecological balance. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Holo, PCG Western at Eastern Sulu nagbigay ng seguridad sa Bangsasug Day. Ang kamulat ihahatid naman sa atin ni Fatma Gino. Awal pa intay nga Philippine Coast Guard Western Iban Eastern Sulu miadto pa Balikatan Complex sa Capital Site Barangay Bangkal Patikul. Ang lokal pagpaaunan sin formal opening nga pagsabo sin kaunong makatus katluan tag 5 taon local governance and public administration iwan tiyawag day sa bini Bangsasug Day iwan si Maudo Bangsasug rooted in identity rising with unity. Bang doonon kan Commander Al-Hafiz Bihis in Philippine Coast Guard Western Sulu hambu kalaguan para kanila in makapagsangsa salta makalamod sa halka-halka pagsabo sinbang sa Sugday. Lawhi Commander B, aw 5 team akad na dunay ni NK9 units in piyakanat nila hasupaya tumawang nga pagpapanaw sin security. Hawat matan tulapas dahil nga uno na kamulahan in katan ayat mamimisita pa na sa butlukal. Ini dalang pawayroon day sabkahanggawan pasal marayaw na in peace and order sina Sulu at Walupa Sug. In presence nila amin pagpapakita sin pamawbugin nilahan na mamarinta. Salta dunay ni kakitaan day sab in paghambuok ibang pagtayon sin katan Bangsasug. Dahil nga RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Fatma Gino mula sa Jolo. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadakuin naman natin ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na malabong makabalik sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas. Sinabi ito ni AMLAC Executive Director Matthew David sa gitna ng investigasyon sa umano'y money laundering ng mga dating opisyales ng Department of Public Works and Highways o DPWH na dawit sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ani David, patuloy ang Pinas sa pagsusumikap na hindi na muling mapasama sa gray list. Sa katunayan anya ay naghahanda na ang bansa sa susunod na mutual evaluation ng FATF sa 2027. Sa kabila ng pagtitiyak, binanggit din ni David na nagsisimula na ang AMLAC sa pagdetermina ng mga potensyal na money laundering ng mga sangkot na individual sa kontrobersyal na flood control projects. Kapag napatunayang may money laundering ngang nangyari, dito natatalo ng AMLAC sa mga susunod na hakbang gaya ng investigasyon, pagsasampa ng freeze order, civil forfeiture case o money laundering case. Maalala noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson na may ilang opisyal umano ng DPWH ang sangkot sa money laundering scheme. Ito anya ang mga DPWH official na kumikbak sa pondo ng flood control projects at ginamit ang mga nakulimbat na pera upang ipanglaro sa mga kasino o ipambili ng chips. Dahil sa isiniwalat ni Lacson, ilan ang nagbabala na baka muling mapabilang sa gray list ang Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, binigyang diin ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin ang importansya ng pagpapalakas ng koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor upang matamo ang layong pagkawing ng bansa sa clean energy. Ginawa ni Garin ang pahayag matapos na samahan nito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapasinaya ng 125 megawatts Lumbangan Solar Power Project at 72 megawatts Luntal Solar Power Project sa bayan ng Tuy sa probinsya ng Batangas noong Lunes. Ayon sa kalihim, sa pamamagitan ng mga nasabing proyekto ay nakalilikha ng pambansang sukatan kung paano na pag-iisa ang pribadong inobasyon at pampublikong pulisiya para sa pagpapabilis ng energy transition ng bansa. Gamit din anya ang mga proyektong ito ay matutulungan ang pamahalaan na makamit ang target na pagpapataas ng renewable energy sources sa 35% pagsapit ng 2030. Umaasa rin ang Energy Chief na mas marami pang kahalintulad na proyekto ang mabilis na matapos nang sa gayon ay mas maging matatag at abot kaya ang kuryenteng magpapailaw sa mga kabahayan at negosyo sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
May bahagyang paglago sa taunang bentahan ng mga sasakyan sa bansa. Sa pinagsamang sales report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI at Truck Manufacturers Association o TMA, naitala ang 0.2% na pag-angat sa sales ng motor vehicles ngayong Agosto ng taong kasalukuyan kumpara sa Agosto ng nakaraang taon. Base sa datos, bulto ng benta ay mula sa commercial vehicles na may ambag na 244,023 unit sales, 182,240 units sa light commercial vehicles, habang 61,358 units naman ang sales ng passenger cars segment. Pagdating naman sa market players, nanguna pa rin ang Toyota Motor Philippines Corporation na may 47.93% share, habang nakabuntot naman ang Mitsubishi Motor Philippines Corporation tangan ang 18.96% share, Nissan Philippines Incorporated na may 4.96% share, Ford Group Philippines na may 4.89% at Suzuki Philippines Incorporated na may 4.75% share. Kapaloob din sa report ang patuloy na pag-angat ng electric vehicle sales na may market na ngayong naglalaro sa 6.04%. Sa kabila ng paglago sa annual basis, mas mababa naman ng 7.6% ang latest August figure kumpara sa figura ng Agosto ng 2024. Kahit may pagbaba sa month-on-month basis, nananatili namang optimistiko ang industriya buwat sa nag-evolve na consumer preferences at lumalagong pagkawing sa sustainable mobility. Kasabay nito, binigyang diin ng CAMPI at TMA ang kanilang commitment na suportahan ang inobasyon at pagpapaunlad sa automotive sector, partikular sa kontribusyon nito sa national development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos ang retail bond offer ng Double Dragon Corporation sa oversubscription. Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, iniulat nito na nag-trigger ang oversubscriptions nang matamo ang retail bond offer ang 80% ng total base at ang maximum oversubscription amount noong Setyembre 12, ang ikalawang araw pa lamang ng 5 araw na retail bond sale. Opisyal na nagtapos ang offer noong Setyembre 15 at inaasang malilista sa Philippine Dealing and Exchange Corporation sa Setyembre 19. Ang nasabing retail bond issuance ay may tangan na 7.7% fixed interest rate at may tenors na 3.5 years at 5.5 years. Una nang ipinagmalaki ng Double Dragon na nakakuha ng AAA rating mula sa Philippine Rating Service or Services Corporation. Ang 10.9 billion pesos na retail bond offer nito, gradong sumasalamin nila sa matatag na kapasidad ng kumpanya para matamo ang financial commitments nito. Ang nasabing fundraising ng Double Dragon ay para sa pagpapa-improve ng cash position nito maging sa pagpapatatag ng balance sheet. Sa ngayon, may equity na ang Double Dragon na lampas sa 100 bilyong piso, isa sa iilang mga kumpanya na may 12-digit equity sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Setyembre 17 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 57 pesos and 6 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 71 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 2 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 33 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 89 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 70 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 53 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 21 centavos sa Saudi Arabian Riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga maiinit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga maiinit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalimas lamang po ang ilang paalala.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita. Una sa listahan ang volleyball. Lumikha ng kasaysayan ang National Men's Volleyball Team na Alas Pilipinas matapos na makapagtala ito ng unang panalo sa FIVB Men's World Championship. Nakamit ng national squad ang record buhat sa pagkapanalo nito kontra world number 22 Egypt sa sets na 29-27, 23-25, 25-21 at 25-21 sa kanilang sagupaan sa Mall of Asia Arena sa Pasay Martes ng gabi. Naitaguyod ni Mark Jesus Espejo ang winning point mula sa matagumpay nitong block sa last frame. Nagsilbing alas din sa team ang impresibong performance ni outside hitter at captain Brian Bagunas gamit ang nalikahan nitong 25 points habang pumalo naman ng 21 points si opposite Leo Ordiales. Dahil sa pagkapanalo, lumundag sa 77th spot ang Alas pagdating sa world rankings at nakasikwat ng tsansa para sa round 16. Bunga naman ng 1-1 cards na tangan ng mga nasa Pool A kung saan kabilang ang Pinas. Pare-pareho itong nakaschedule para sa do-or-die match ngayong Webes kung saan next assignment ng Alas ang powerhouse at world number 14 na Iran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, lubos ang kasiyahan ni Alas head mentor Aguilioni Frigoni mula sa unang tagumpay ng kanyang mga alaga sa FIVB World Championships. Sa ambush interview sa Italian coach, sinabi nitong nakuha ng Alas ang nais niyang play na ma-execute sa isang volleyball match. Binigyang pugay rin niya ang performance na ipinamalas ng buong Alas squad, lalo't magaling na team dinaan niya ang Egypt na may ranggang 21 pagdating sa mundo ng volleyball. Kasalukuyang viral ngayon sa social media ang video kung saan napahiga si Frigoni nang maitala ng kanyang mga alaga ang winning points sa match kontra Egypt. Kasabay nito, pinasalamatan ni Frigoni ang Filipino fans na sumuporta at nagpadama ng pagmamahal mula sa unang asignatura ng Alas hanggang sa unang panalo nito sa FIVB, bagay na kailangan pa nilaan niya sa mga susunod na game. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula international stage, baling naman tayo sa local tourney. Mas tumindi pa ang lineup ng PLDT para sa 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference buhat sa pagkuha nito sa serbisyo ni Russian outside hitter Anastasia Bavikina. Kasama sina PVL on Tour Finals MVP Mika Reyes, Phil Canadian Savvy Davison, Majoy Baron at Kim Kiana D, tatangkain ng high-speed hitters ang pagtaguyod sa ikatlong sunod na panalo, sariwa mula sa nakalawit nitong championship crown sa nagdaang 2025 PVL Invitational
Education Conference. Inaasahang malaki ang magiging ambag ng 33-year-old at 6'2" na si Bavikina na tanga na eksperyensya mula sa huli nitong laro sa Russian League. Samantala, bukod sa PLDT, magandang reinforcement din ang nakuha ng Signal HD buod sa pagtapik nito sa Greek import na si Eva Chantava. Bago ang PVL play ng 34-year-old outside hitter, lumibot ito sa ilang mga liga mula sa Turkey, Italy, Japan, Azerbaijan, Brazil, Thailand, Romania at Indonesia, kaya naman kapanapanabik ang ihahataw nito sa Philippine tourney. Makakatuwang ni Chantava sina volleyball star Vani Gandler at PVL On Tour MVP Erica Santos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, lipat naman tayo sa basketball. Tinatarget ng UAAP na maisara ng mas maaga ang ika-88 edisyon ng Collegiate Tournament upang maagapayan ng Philippine team, partikular ang Gilas Pilipinas na sasabak sa 33rd Southeast Asian Games ngayong taon. Ayon kay UAAP Season 88 Vice President Mark Molina, nakapulong na nila ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa pangunguna ng Executive Director nito na si Erica D para sa mga pamamaraan upang hindi mag-overlap ang collegiate event at biennial meet. Base sa schedule ng UAAP ngayong taon, magbubukas ito sa darating na Sabado at kung ipapattern sa nakaraang season ay aabutin pa ito ng Desyembre. Kaya naman ang target ng UAAP para ma-secure ang serbisyo ng collegiate athletes sa SEA Games, tapusin na sa Nobyembre ang collegiate event. Sa kabila ng paglalatag ng timeline at development sa usapin, wala pang pinal na desisyon kung maisasakatuparan ang nasabing plano. Kasalukuyang defending champion ang Gilas Pilipinas sa men's basketball event ng SEA Games at tatangkain nitong mapalawig ang titulo sa Thailand meet. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula sa paghahanda sa SEA Games, talon naman tayo sa Asian Youth Games. Aabot sa 136 na atleta ang ipadadala ng Pilipinas sa Manama, Bahrain para lumahok sa ikatlong Asian Youth Games. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, bubuuin ang Philippine contingent ng promising athletes na may malaking potensyal na maging Olympian sa hinaharap. Tatayong flag bearers ng national team ang boxer na si Leo Mar Lobrido at si young volleyball star Harleen Cerneche. Samantala, magsisilbi namang chef de mission ng Team Philippines si Philippine National Volleyball Federation President at Asian Volleyball Confederation Head Ramon Tatsuzara. Ngayong 2025 Asian Youth Games, target ng bansa na matumbasan o mahigatan ang 2 ginto at 3 pilak na nakamit nito sa 2013 edition ng torneo sa Nanjing, China. 16 sa kabuang 23 sports ang inaasahang lalahukan ng Filipino athletes, kabilang ang volleyball, mixed martial arts, taekwondo, boxing, weightlifting at athletics. Arangkada ang Asian Youth Games sa Oktubre 22 hanggang 31. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga maiinit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
This is a public service announcement. From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Patuloy ang pamamayagpag ng Nation's P-pop girl group na BINI at isa sa mga patunay nito ay ang kanilang pagkakasama sa mga magtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. At sa kanilang official social media pages ay ibinahagi nila ang masayang balita sa kanilang followers. Quote-unquote, "It's official, BINI is heading to Coachella 2026. See you there, Blooms." Yan ang saad sa caption ng naturang post. Bukod sa Nation's girl group, magper-perform din ang Cat's Eye, Foster the People, Ethel Cain, Teddy Swims, DXX, 9-Inch Noise, Disclosure at marami pang iba. Marami naman sa mga kapwa artists at followers ang super happy sa bagong milestone ng BINI. Sabi nga ng SB19 leader na si Pablo, congratulations! Comment naman ng isang fan, quote-unquote, "OMG, ang laking bagay ng Coachella. Imagine, you've come so far, my BINI." Sabi naman ng isa pa, quote-unquote, "Sobrang nakakakilabot to nung nakita ko, zinum ko pa talaga para lang makasigurado." Magsisimula naman ang ticket selling ng Coachella mula September at gaganapin naman ito sa April 2026. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, isa si Claudine Barreto sa natuwa na wagi ang mga anak ng namayapang si Direk Wen de Ramas sa laban ng mga ito sa korte tungkol sa kanilang mana. Pinagtibay nga ng Court of Appeals 15th Division ang karapatan ng dalawang adoptive na anak ng yumaong direktor sa kanyang mga ari-arian sa Quezon City at mga pera sa bangko. Sa pamagitan ng Quezon City Regional Trial Court o RTC, nagpetisyon ang kapatid at mga pamangkin ni Direk Wen para sa kanilang mga anak sina Gabriel, Michael at Rafaela na magpa-DNA test sa pag-asang ayusin ang kanilang hindi issue sa pagmamay-ari sa Bahay Toro at Bahay Balara ng namayapang direktor. Sabi nga ni Claudine, quote-unquote, "Para sa mga inaanak ko, Gabby and Rafi de Ramas, ang lahat ng pagod at pinaghirapan ng Tatay Wenyo ay para sa inyo at sa inyo lamang at para sa future nyo yan. Walang pwedeng kumuha kundi kayo lang. Hindi kailangan ang DNA test, pinili kayo ni Direk Wen. Marami kaming hindi papayag na mawala ang pera o ang para sa inyo na pinaghirapan. Literal, blood, sweat, and tears ang pinagtrabahuhan ng daddy nyo para sa future nyo. Mahal ko kayo, nandito lang ako. I love you, Gabby and Rafi." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos naman ng ating segmento, nabuhay ang 2022 hit ni Sanya Lopez na Hot Maria Clara na nabigyan ng bagong flavor sa paglabas ng official club mix version nito. Available na ngayon ang party track sa mga digital platform sa buong bansa. Sabi nga ni Sanya, quote-unquote, "Sobrang saya ko at nagpapasalamat. I didn't expect na after a few years, magkiklik ulit ang kanta. I hope the club mix version will make it even more thrilling for the fans." Yan ang sabi ng aktres. Pero, sino nga ba ang Hot Maria Clara? Paliwanag ni Sanya, quote-unquote, "Para sa akin, ang isang Hot Maria Clara ay isang babae na may balanse ng pagiging konserbatibo at moderno. She knows her values, has self-respect, but is also confident enough to express her strength, style, and individuality. I think people can still relate to the song's message. It's catchy, empowering, and it fits the vibe of the current generation. Plus, with social media,
this type of music quickly resonates. Looking ahead, nagpahayag naman si Sanya ng kumbaga siya ay umaasa na mapaganda lalo ang kanyang music career. Plano niya na mag-explore ng mga bagong tunog at nagpahayag din siya ng pagnanais na maglabas ng love songs kung mabibigyan siya ng oportunidad. Nasa dream list din daw niya ang future collaborations kina Maki, SB19 at Cup of Joe. Ang Hot Maria Clara Club Mix ay available na ngayon para sa streaming sa mga digital platforms sa buong mundo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na si Win Peñano. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.